ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka na itong tananog. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Fenekito, mga igala. Yes, kamusta mong tanan, mga igala, no? I hope na mata sa itong tawagan maayong kahimtang karong mga panahon na mga katambayan, no? So anyways, mga katambayan, no? Well, dagdagan na ng mahitabo karon si manahuna, Webes na. No? Webes na tapos wala naman kita, no, nga anin gid niya tong kuno. So chill lang tayo, no? Pero ako banda may ngalis nga. Ano na gini madala chill, no? Hindi na gini madalag chill gini mga panghitabo karon, no? Pero sige lang. May hangganan din ang lahat, mga may hangganan din ang lahat, no? Sumala pa sa kon, mga igala, no? Nagi time para sa tanan, mga igala, and nagi time gid, mga igala, nga ma-end kina, mga igala, and napoy time nga magabaan po na sila, charing. Bitaw ay tuang karon, mga igala, no? Sunod-sunod ang mga sunog, mga igala. So mao na ang kuan nato karon, no? Isa sa mga concern, mga igala, gahapon ambot tinuod ba to or AI lang ba to? Mao na tong kan ba, no? Mao ni bantayanan karon, mga igala, no? Kay ito na biktima sa sunog dito sa kuan, mga igala, ayang kan, no? Saka kanang marag kanang BDRRMO ba to sa kuan, or mga rescue kanang volunteer group, mga igala, no, nga na biktima sila kay abinilag na ay kanang kuan na ay sunog dito ba, sus AI radi ito, mga igala, no? So mao na ginang kuan sa tong sunog karon, mga igala, no? Dapat mag-igmat kita, no, sa atong palibot, mga katambayan, and of course dili kay ta mo kuan jud, no, kana karon ato ang mga kuan, ato ang mga unsa ni, ato ang mga appliances, mga igala, no, kay sagad baya daw, no, sa hinungdan sa sunog karon, mga igala, is electrical problem gid, mga igala, no, pertaining to the electrical problem gid, no,
Tapos sa man to na kagahapon dito. Dire mga asa man tong kuno data yatag o mo ni siya mga higala no, itaas pa daw to sunog no for the first 2 months sa ato ang kuno sa ato ang second quarter sa ato second semester mga higala no, gikan sa 241 gikan sa 241 mga higala na at 200 last year nakaroon sa kuan mga higala 241 no, kung asa na 22,589,950 ang cause of damage mga higala compared to the 14,196,075 no nga kung sumuni mga higala electrical short circuit ang top 3 ang cause of fire mga higala no, nadala open flame due to torch o kaning mga lampara or gasera no, o kaning kuan mga higala patakag labay sa upos sa sigarilyo mga higala. Although so the first semester man mga katambayan no, natay decrease no na 39.26% mga higala first semester of 2021 sa Davao region niya, sa Davao region dahil ni siya dili lang ni kay Diris Davao City, Davao region ni siya mga katambayan no. So mo ni ang kuan no, hinungdan mga higala. So, for the first half, natay 628 lang na fire incidents may gala sa first half sa 2025, the whole Davao region, no? Kumpara sa 2024 nga sa same period nga naay 1,034, dako kayo mga higalan diferensya mga higala no. So, ang comparative kuan mga higala partial mga higala no sa first semester lang ni ha. Ano sa man ni? Wala ni siya mga higala no ang kuan nato no. So ang kuan gyapon top 3 gyapon mga higala no kay ang electrical short circuit mo lagi na mga higala. Usa gyud natin makuan no nga usa magidahin og dana ko na sige charge daw kuno jury kanang matulog no. Wasiwasan daw nato na siya mga katambayan daw no. But anyways mga katambayan no, di ato malangan no ato ang paminawon mga higala ang kuan no ang staff no sa ato ang or public information unit staff sa ato ang Bureau of Fire Protection Region 11 mga higala walay lain mga higala no, si Senior Fire Officer 2 Sheena Soralta mga higala no para maibaw na to kung unsa bagid no ang mga tipik o sa mga katok gipangyaw-yaw na ako no o angay ninyo nga masabtan og mahibaw-an mga katambayan no. So anyways may higala to paminawon SFO2 Sheena Soralta. Update nato sa data ma'am as to kani mga fire incidents na nahitabo sa region ma'am o sa Davao City na rin. Good morning, everyone. On behalf of our Regional Director, Fire Chief Superintendent Janito F. Maslang, and Public Information Unit of the Regional Office, for the first semester, I guess na published mo po in one of the media here in Davao City. First semester from January, comparing January to June, comparing 2024 and 2025, there is a decrease of 32.69% of fire incidents. However, in the first 2 months in the second semester, this year versus last year, medyo ning taas ta from 200 to 241, July and August. So wala pa may September in total na data, no? So nag-increase siya mga 20% for the fire incidents. And also with this, mas ginapa-strengthen pa o mas gina-encourage sa Bureau of Fire Protection ang role sa community when it comes to fire safety and prevention. Because as always, amo ginaingon nga to call first our emergency hotlines when there is a fire incident, and or ang community mismo will do some will help suppress fire in their area while waiting for our responders to respond. And in addition, also with activities and programs of our regional office, ma'am, sir,
Naay project program ang amo ang regional director when it comes to the environment area, no, kay naaga encourage me og greening project and adopt a forest wherein all stations in the region, province, and municipalities and city to adopt an area where they can plant trees and also plant their own vegetables in the fire station for food sustainability within our fellow firefighters and also to share it with the community. And continuous po ang aming program, ang Oplan Ligtas na Pamayanan, which I also have emphasized before the first press conference we had na this is very important program, a significant program of the Bureau wherein the community skills and knowledge about fire safety is enhanced and strengthened within the community. And fire safety inspections are also conducted as a yearly part of our fire safety prevention program. Karon ang hinungdan sa sunog. Okay. We have the top 3 with that data, sir, no, sa sunog. Still the same with the first semester. It's number 1, electrical connections. Number 2, open flame gasera or torch. And number 3 are mga lighted cigarette butt. So these are the top 3 causes of fire sa first semester and the first 2 months of this second semester. So July and August pa lang po yan, sir. Sa ato ang measure para ma-minimize na ito nga klase ng mga cause of fire? Okay. Para ma-minimize, sir, it has always been a reminder and it has always been part of our massive information and education na program, sir, no, during, I know that you have attended and know about fire drills and lectures, and it's still the same na practice the habit of fire safety by simply unplugging unused appliance, checking, ask for professional electricians to check your wirings at home if it's more than 20 years na na-build dyan, because of course in the long run you have additional appliances, and if that could still carry out the energy efficiency na ginagamit sa bahay, yung mga flammables natin should be kept accordingly, stored properly for the children not to, dili nila ma-reach. And also, sir, yung ating sa ating community to actively participate in the endeavors and support the mission of the Bureau. Kaya nga yung Oplan Ligtas na Pamayanan, always kung mapaminawan ninyo na balik-balik na niya na, like kung magpatawag og meeting sa inyong turok or sa barangay, is for you to attend. Na because the community also has a big part and responsibility to be part of the operations and suppression. Especially if ang agianan, what if dili makaagian ng fire truck, so what would the community do with their parked cars or tricycles in the street? So it's a community effort. So ang fire incidents sa region first semester, ma'am. First semester, no, this year compared last year. Also hinungdan, ma'am, also mga factors niya, and also pwede po ba naman balaan ang sa Davao City alone kung itaas o niubos po ba siya? Okay. If you can only allow me to open the notes, ma'am, no? Hindi mo na memorize ang notes, no? So, sa first semester, may factors, ma'am, I guess, not guess, but it's a fact na maybe ang mga tao are sila well-informed and they know very well how to prevent and be fire safe in their own home, in their own office. So kaya nga sa investigation, it takes time for us to investigate if it's accidental, if it's negligence, or if it's arson cases ba na. And also pagka na mahitabo nga na isunog, mabitaw na nga ang among kabomberohan, kung inyong nakita, naging na sila visible in the community, magtuyok-tuyok, magrekorida, or mag-conduct of lecture, fire drills within the community. So I guess that's one na naging active na po ang community. But of course, there are cases, accidental cases, di matuyong, na naging mahitabo nga sunog. And especially if walay taoan ang area, walay nakabantay dayon. So, for the first semester sa
For Davao City, ang first semester, I cannot give exactly the last year, ma'am, no? But we have, sa first semester, we have 338 in total for Davao City. 338 in total for the first semester alone. So, I guess, na post po ni sa ilang official Facebook na nagbaba po sila og 40% for the first semester. So, in BCFD, they have a decrease of 40% of fire incident. So, mga higala, no? Ang pahayag ni SFO2, Sheena Soralta, mga higala, no? Ang Public Information Unit staff sa sa to ang Bureau of Fire Protection Region 11, mga higala, no? So, moto to mga sa to sunog, mga higala, no? Anyways, na di siya panawagan di ay, no? Dili dapat dili dapat mga higala, yung panawagan, no, mga balita kaganiya sa to ang sa to ang Radyo Pilipinas News Update kaganiyang buntag, no, nga dapat dili gyud mo ang mga tao dili unahon ang content, no, mas unahon dapat ang pagtawag og rescue, no, kay mao mo na ang issue gud karon mga katambayan, no, kay si mingon na sila, hello guys, naisunog din karon sa may kuan. Dako na kaayo para bumbero, dugay kaayo moabot. O saan niya pag-abot sa mga bumbero kung dili mo tawag sa ilaha. Sa magic, no? O sa pag kuan kung walay report, di ba? Mo na kung kakuanan ba, no? Kay unahon pa ang content kaysa sa kuan, kaysa sa motawag og bumbero. Oh, niya pasangil lang bumbero kay naabo na ang tanan. For dapat po daw kay mag-ingon sila, mabalos mo na kanang mga tabaghak pod, maingon pod nga dapat mag-monitor, mag social media patrol na po na ato ang kabumbiruhan na nabuang. Tawag mo kay kamo may kailangan ana, dili man ang ato ang kabumbiruhan, although good trabaho na sa mga bumbero good na mo pero dapat mo tawag mo kay para sa paspas nga aksyon, dili kay kanang inyo pang panon tagaan pa ni burden ang ato ang kabumberuhan, mga higala na mangita sa kuan sama na mangita na lang sila sunog mo sama na kanang salida, no, kung na ghostbuster na firebuster. Joke man kayo mo mga joke man kay natubang mga netizens po doy kanang kahayo no kanang ambod or sa generational, I don't know, walay labot ang generation na may gila. It's because ang mindset man gud mga higala is magsugod yun na sa pamilya. Magsugod yun na sa pamilya, mga higala. So depende kung unsang upbringing sa inyo sa inyong pamilya, no? Kung unsa ba na ang unsa ba inyong unsa ba mo pagpadako sa inyong mga ginikanan, naragid sa inyo hagyod, no? Naragid na sa inyong pamilya gid, no? Mo na kung ang bata dugay kay kasabot, it's because wala gid gi-reinforce sa ato ang siguro no to mga ginikanan. Actually may gala dapat ang ginikanan may una mo tudlo gid sa inyo may gala. Especially character o pamatasan. Ginikanan dapat na siya, no? Dili kay iasa niyo sa mga maestra o no. Mo na dapat mga katambayan, no, tudloan gyud ninyo yung mga anak gyud, no, tudloy gyud ninyo yung mga anak gyud, no, pero ay po tudloy nga kana dapat mo itoy lang kuan pud no nga kabalo pud man hindigan pud, no, di kay yes sir lang, di pwede na no. Pero wala na siya may gala, no, tudloan gyud dapat tuwagan na pag na-emergency dapat mangayog tabang, no, tawag bumbero. Pero kung mga bata karon may gala mas kabalo pa sila kumpara sa mga adults karon, no. Ay, nako. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa mga importanteng painumdum niya to si Bianan. Yes, mga higala, balik kita diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga higala. Okay, mga higala, no.
Anyways, karong panahon ng mga katambayan, no, ting ulan na jud, no. So halos kada gabi ginaulan na ta, no, o binabaha. Well, we will not deny that ginabaha ta bisan pa man og daghan tag flood control, kay ang ginaingon man is flood control, dili flood prevention. No, asa pa prevent sa flood karon mga higala, no, nga ang ato ang kabukiran upaw naman. So mutako gid ang volume nga mubugso diya sa to ang mga kasapaan. No? Pero bisan pa man ana gid, no, labi na kan magbara ng mga higala mga kanal nato, no, ang kanal mo gini problema ang kanal. No, nganong bahaon ang usa ka lugar, no. So nagiamin na last time ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayang Hirang mga higala, no, nga although na may drainage naman tay flood control projects mga higala, but the system itself, no, kay kung tahay na ay drainage si local government, no, tapos na lain pod na kanang flood control si DPWH, sus dili magkatugma. Gihapon. Ana lang na, no. So ambot karon nganong lamo ang issue man gid na is dili man gid ang flood control project whether substandard or ang issue dire is ghost projects, no. Kaya lang namang gutoy nang magstorya na sige maabot ta dito. Kaya lang amo lagi na lang kay nganong ginabaha gihapon ang ubang lugar, no. Anyways, Davao City ginabaha gini siya, especially pag kusog kayong ulan, no, sa bayag kusog nga ulan sa bukid o kusog nga ulan diri sa ubos diri sa urban areas, no. O mo kuan na siya naji kuan gyud, naji mga panahon gyud nga mubaha gyud, no, especially sa mga area nga identified nga catch basin. Na may higala diha sa kuan kana sa Ubalde sa una. Grabe na kabahaon, no, karon kay wala na kita ginabaha ang kalsada. Wala na ginabaha ang kalsada kay tungod kuan nila, no, gi-elevate nila ang kalsada. Mao na ang nahitabo karon nga tapos ambot na kung gipadak-an bang kanal padulong sa sapa, no. So daghan kayo mga kuan, no, sa una kanang obrero mga higala. Ang obrero mga higala bahaonon gihapon ang obrero mga higala, no. I tried mga higala, I experienced I experienced, no, diya sa ato ang kuan, no, diya sa ato ang da sa obrero kay di man ko nag-eskwela sa una mga higala. Alauna sa kadlaw namin nakagawas, no, kay tagahawak ang baha, no, tagahawak ba to basta tagahawak tagatuhod, no, ang baha sa mong eskwelahan diya sa una, no. So wala mi nagkuan, wala mi nag-inuwi, no, nag-post sa Facebook, hinaman mi kuan dito naman mi internet sa una sa muang kuan sa muang publication office na mi internet, no. Help, we need rescue here. Dili pa kay nga nakakuan ng kuan, no, 2011 na third year naman yan. Dili pa kayo ana uso mga higala, no, ang smartphone, so dili pa kayo siguro mabasa mo ang kuno. Okay, mag 2012 mo man to ang pag shoot up sa kaning smartphones mga higala, no. Kuan tawag ani kanang kwanto siya mga higala, no. Wag mi nagpa-rescue gid ato gid mga higala, no. Apil pagod mo professor good nga natanggong pod, no, kay kusog lagi ko na nagsugod og alas 8. Wala sa una din mga higala to sa Santa Ana High School ko pag taligsik i-suspend na ang klase. Kay kuan naman tawagan ni suspend ang klase kay panghapon, kapila mo kada panghapon do sa Santa Ana National High School mga higala, no. Kay bahaunon mo namo gay area gid na bahaunon yan, dili gusto ang eskwelahan na matanggong. Ang uban po mga higala manggara po mga estudyante, mga classmate na ko uban kay kuan tawagan ni dito pud sa mall mag-standby. No, dito na bagong eskwelahan ay classroom, klase. Ay nako. Wala may higala na sa una. I remember the old Davao. Tapos early 2000 po, no, diya sa una sa kining among akong gipuy-an dira sa una sa may Magallanes, may grabe po nakabahaonon po mga higala, pero mo nang kampay sa una may higala kay medyo ubos man gud na. Ubos siya na bahin sa una mga higala. So
kuan karon may gala ang kuan ana is nanay daghang drainage, daghang culvert. Tapos sa una mo kun problema na mo sa mga lugar sa una baonon siya kay tungod mga basura, basura mo nang ginakuan. So ang style sa una dira kada every second Sunday of the month mga higala sa Mupurok nagabayanihan. Pwede ka magbayanihan nga manglimpyo, pwede ka magbayanihan nga muhatag painit sa mga maglimpyo o kanang siguro kamay panigarilyo mo na ilaha. No, so dapat mo na yung mo na gina-encourage ni Sir Ednar din yung hirang mga higala no. Sa tuwang kuno. Anyways, may higala ato ang kuan pud karon no kay panahon sa ting-ulan may higala mo na baon. No, bahaon siya may higala no. So ang ato ang kuan may higala ang Coast Guard may higala no, Station Davao City. Andam ilang mga floating assets mga katambayan no, andam ilang floating assets kung in kaso nga na-rescue, dali sila nga makaresponde. Dali sila makaresponde sa sa kanang mga rescue hunon labi na kana sa may Laverna, Jade Valley o mga pipila ka mga lugar din hindo nga ubos nga bahin mga higala no sa ato ang nga dali ta kayo lalum kay kung baha. Anyways mga higala, dito maglangan na ito paminahon mga higala no, ang substation commander sa Coast Guard Santa Ana substation mga higala no, substation commander sa Coast Guard substation Santa Ana mga higala nga si Ensign Patrick John Domingo. Anyways mga higala paminahon na to. Ana atong Davao Station, sir. With regards to the update, ma'am, no, as per with the guidance of the newly station commander of Coast Guard Station Davao, si Lieutenant Mark Anthony Tolentino, we will be enhancing the marine environmental protection mandates of the Philippine Coast Guard by conducting regular coastal cleanup in various area in Davao City. And also for the upcoming Friday, we'll be having a mangrove planting and coastal cleanup at NHA Bangkal, Davao City. And also for the maritime safety concerns, we will be intensifying the pre-departure inspection sa ato ang mga barko nga galayag diri sa Samal, bali diri sa may Dabsam, May West and Santa Ana kay para ma-ensure nato ang safety sa mga passenger and ensuring the seaworthiness of the vessel. And for the local engagement, the Coast Guard Station Davao is nag-participate sa river-wide flooding simulation exercise together with the PSSO and other government agency. And ginaim na to ani is para ma-enhance ang ato ang operational readiness sa pagresponde sa mga baha diri sa urban sa Davao City, ma'am. Walang po to, ma'am. Okay, thank you, sir. Yung strengthening sa campaign on urban planning, flooding, planning, CPDO, flooding, yes, sir. Unsa ay gihimo nato na mga measures ana, sir? Bali sa amo, ma'am, active ang amo ang deployable response group, ma'am, or ang amo ang quick response team na 24/7 na sila, ma'am, available na pag naitawag sa mga gikan sa CDRRMO, matik na siya nga makaresponde jud ayon mi ana sa mga urban flooding, ma'am. Like how many personnel po ang atong i-deploy? Sa ato ang ma'am, no, sa ato ang personnel natay mga nasa 100 ka Coast Guard personnel, ma'am, ang andam nga mo responde nga nakakalat na po na siya along with the substation under the Coast Guard Station Davao, ma'am. Ay, unsa ilang role, sir? Pag once nga ma'am, pag naay baha, ma'am, pag adto dito sa area, mag-ano sila og floating asset para magtabang sila sa pag rescue sa mga na-trap na individual. For example, kani sa Jade Valley, ma'am, na flood prone area na siya dira. Kami sa Coast Guard, ma'am, ginasulod yun namo na, ma'am, pag baha, ma'am. Okay, so ang ato mga asset, sir, wala ba'y kakulangan?
operational ready naman po ng ato ang mga water asset nato sa Coast Guard Station Davao, ma'am. Okay, thank you, sir. At this point, I have the floor for question mga to. Karon ba, unsang alert status na to karon sa Tibok Coast Guard Davao? Sa karon naman, sir, nakamoderate naman ta karon, sir. Wala po tayo mga terrorist na threat, sir, or any maritime threat situation, sir. Normal man ta karon, sir. Tapos sa weather naman, sir, okay man po, sir. So wala tayo ginabantayan na posibleng weather disturbance karon. Sa karon, sir, wala pa naman, sir, pero sa Coast Guard naman po, sir, nadyo tayo nagapatrolya always sa atuang kadagatan, sir, kay para mabantayan natin ang sa mga threat nga mosulod diri sa Davao, sir. So how about during sa inyong coastal patrol, sir, napabawi mga nabantayan nga medyo unusual diri sa Davao City, especially sa inyong area of responsibility? Sa karon naman, sir, wala pa mga reported unusual incident, sir, sa atuang area of responsibility, sir. Kumusta po din yung pagbantay dito sa bridge road, sir, no, sa coastal road nga? Usually, na yung mga nagakuan dito nga, yung mga bata, sir. Padayon gyapon mi sa pagkandak dira o grooving patrol, sir. Nagapanita pud mi, sir, sa mga bata dira nga kaning labay-labay yung mga bato, sir. Ug mabadlong na pud nato sila, sir. So wala na ikatong kuan para sa una tunay na may nangabuak ng mga glass dira nga area or may mga kuan pastong niagi nga na mga buak na bote. Bali sa karon, sir, na minimize man pud nato ng mga ingan nga insidente, sir, sa kanang mga paglabay-labay dira og mga bato, glass, kay tungod sa presensya pud sa tuang Coast Guard personnel sa coastal road, sir. How about sa compliance, sir, no? How about sa mga compliance sa mga bangka nga nagabiyahe dira sa may Santa Ana? Sa karon, sir, naman, sir, well complied naman po ang ato ang mga motor bangka dira, sir. O dili yun nato ginatolerate ning mga expired documents or ship documents nga magbiyahe, sir. But sir, nagapapangutana, unsa daw ang requirements gid daw pag nakay bangka dinhi sa diri sa tuwa sa Davao region? Ang pinakaunang requirements dira, sir, is kung Philippine owner registry, vessel registry, safe manning certificate, tapos tong CPC, then certificate of stability, and ang other documents, sir, na lang nako unya, sir, ihatag, sir. Asa na siya makuha, sir, sa Coast Guard or sa Marina? Sa Marina, sir. So dapat mukuha gyud sila permit, whether private or for public conveyance. Yes, sir. So kinahanglan gyud sila mukuha. Kailangan na sila permit, sir, and mag-undergo sila og pre-departure inspection, sir, upon venturing sa dagat, sir. Now, may na-doubt na story, sir, ba na naday isa ka kuan daw kuno boat owner nga nasita, it's because wala nagsunod og sa color coding. Unsa nang color coding about, sir? With regards to color coding, sir, hindi kasi yan sa amin, sir. Bali sa yan, sir, sa Bureau of Fisheries ata yan, sir. Kaya yung sa amin naman, sir, ang sinisita namin yan sa mga fishing bangka, sir, is yung mga documents nila, sir. Ang pinakauna na hinahanap namin dyan, sir, is yung registration ng kanilang pangingisdaan, sir. So dili siya, it's because of the color, but because wala siya kanang document? Yes, sir. Kana lang naman, sir, SSCN, kana mga ingana, sir. Okay, thank you, sir. So mga katambayan, no, ang pahayag, no, ni Coast Guard Substation Santa Ana. Commander mga higala, Substation Commander na si Ensign Patrick John Domingo mga higala. So sila ang moto na pa other updates mga katambayan, no, sa katong katong mga paon sa mga ginabantayan nila na karon mga higala, no, tapos naka-alerto gyapon sila mga katambayan, no, ginabantayan nila kanang mga inspection diya sa may Santa Ana ug ubang mga lugar mga higala, no, nga nay mga kanay mga vessels may na for public conveyance, so kanang di pa maseroan. Di have nakasagaran, di ba, kanang naga-island hopping sa naga-island hopping padulong sa likod Samal mga higala. Man ano, kanang tawagan kanang sa padala sa pasulod sa kailangan ginanila no,
ilahang bantayan jud mo na mga higala. So kuan ba kung life jacket, di ba? Of course kay kung panahon po sa ting ulan pod, no, panahon sa ting ulan o panahon sa kana kusog nga balod, no, kinahanglan gyud nila na inspeksyonon gyud mga higala kanang mga manifesto, tanawon nila mga pila ka buok pasahero. And of course kung naga-life jacket ba, no, ay lang po mo kasuko pod kung pasuoton mo life jacket diha, no, part man na sa safety protocol nga kuan, no, safety protocol sa kanang ginabuhat sa mga kuan, no, kanang mga pang di pa maseroan ng mga kanang bangka mga higala, no, pang island hopping. So ay lagi mo kasuko. Chill lang mo na mo dira para mag-chill, no. So ay lang mo ang kana pod ay although yes mingon ta igang ang magsuot og life jacket, no, kaysa na, pero ang kana na may gala mas okay na igangan ka kaysa mahimo kang bugnaw, no, bugnaw nga unsa ni, no. So ato agin ang kuno, no, tumano nato na tapos katong kuno mo to yung pagbantay sa may bridge sa coastal road, no, kuandara. Of course, ako daghang gud mga kuno. So apil man dira nagabantay na pud ang Coast Guard may adol man silang area of responsibility, so nagapamadlong pud sila diha, no. So wala na daw kay na minimize na daw diha, no. Pero naay ibang mga lugar mga higala, no, nga nangyapon ng mga kuno nga musaka da sa anang bridge para sa coastal road mga higala. For example, di sa may boulevard, no, ano kaya gina sila, no, yung wag madakpan ng paluy-luy, sir, luy ka sir, luy ka sir diha, lo oy si mong kagaral, joke lang mga higala. Pero bitaw so karon panahon na mag-igmat, ano, mag-igmat ang mga higala, no, sa tanang mga kuno daghanag pag-igmatan sa mga tao karon, no. Sige lang, no, at least ato ang vigilance mga higala, no, mabuhi, no, dili ta kanang mahimong kuno, no, biktima sabi sa unsa nga kuno, no, trahedya ba, no, biktima na ganit tadaan gali sa to mga gipang boto ninyo. biktima pa mo sa ubang mga sirkumstansya. Ay nako, bitaw mga katambayan, ampo na lang na siguro na ninyo basi mada, no, although daghang tuo nga mada, no, padayon na to nga pagtuo nga mada. Kay karon para makuha na siguro ng gaba nila, kanang gaba gyud sa ilaha, no, kanang makakuan daghang ma-frustrate gyud ana nga kuan mga higala, no. Pero ayaw ampo po na to nga dito mapareha sa Nepal, no, nga grabe kayo tong paghitabo, can't imagine, no, nga ingon ana mahitabo luoy kay mga inosente ana mga higala, mga bata, mga tiguang nga di kadagan, no, luoy kayo. May maning uban may higala kung magkagubot dire, katong mga sige ingon na magkuan na magmasyalo magkuan na magsatitaw gani, dapat mo alsa na, ayaw gina ninyo na ikon sa inyong una-una, no, kay ang uban may man tong mga nag-ingon kay naiparinti sa gawas or can afford. Ako makaingon ko pwede ko makasibat dayon, no, kay anytime natay mga makuot or makutangan na higala para makasibat tag laing nasod, no. Pero how about katong walay kakayahan, di ba? How about katong mga igo lang pangpalit bugas, no, ug sudan ang ilahang kuano, ilang sweldo, no, ang ilang kwarta nga ilang savings nga para lang to nga ikuan lang kung magkasakit sila, no. How about ingon ana lang, no, dili lang na sila pipila, daghan pa na sa katong mga privilege, no. So dili ta dapat expect og ingon ana nga mga butang nga mapareha sa Nepal. Ayaw, no, ayaw gyud, no. Ato you can air your grievance, no, sa kanang kuano, sa kanang maayong pamaagi. So anyways, mga higala, wala tayo kong oras ang alam sa Libok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako Kauban Armando Feniquito, alang sa lambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod daw sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.